May tanong sa akin, ano po kaya ibig sabihin nito, Boss Ray? Boss Ray, ano po kaya ibig sabihin nito? Notice, a demand letter is being processed and may possibly result in field visitation. Your personal information, including your ID selfie and account, will be classified as delinquent. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung dapat bang katakutan yung pong demand letter and field visitation. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, ang tanong niyo nga po is, ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi po, ayon doon sa message, a demand letter is being processed and may possibly result in field visitation. Your personal information, including your ID and account, will be classified as delinquent. Yan, ito ho, pangkaraniwan to. Ito po ang laging panakot nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Yung pong demand letter, tsaka po yung field visitation. Okay, unang-una, unahin na natin yung yung demand letter. Hindi nyo ho kailangan matakot sa demand letter. Bakit? Kasi hindi naman ho ibig sabihin na pag pinadala kayo ng demand letter, may kaso na kagad kayo. O may warrant kayo. O may criminal kayo, case kayo. Kasi yun ang pinalalabas itong mga bugok at abusadong online lending apps eh. Yun ho ang panakot nila. Pag binasa nyo po ang demand letter ng mga bugok na yan, pananakot letter po. Lahat ho ng batas nandun. Totoo po. Meron dun yung Article 315, RA 8484, Estafa small claims estafa. Napakarami yung nakalagay na batas doon. Tapos meron pa doon, lalabasan ka na ng warrant, may subpoena ka na, meron ka na, kung ano-ano po. Hindi ho ganun ang demand letter. Okay, ang demand letter po is informing you, na binibigyan ka na ng taning kasi may yung nahiram mo, hindi mo pa nababayaran. Okay, yun ho ang laman ng demand letter. Okay po. Kasi sila, ang demand letter nila, ulitin ko, pananakot letter. So, ito ho ang gawin po ninyo. I-check nyo ho munang maigi kung yung demand letter is legitimate. Okay? Kasi ang importante po sa demand letter, may letterhead. Ang nakalagay po sa letterhead is yung pangalan ng lending or pangalan po ng law firm. Address, contact number. Okay? Pangalawa, sino po ba'y padadala? Natural, dapat kayo yun. Sa anong address ninyo, contact details po ninyo. Tapos, dun sa body of letter, dapat nakalagay doon kung ano yung detalye ng utang po ninyo. Nandun dapat yun. Tapos, ano pa ba? Dapat yun, nakalagay doon yung kung ano yung taning na ibinibigay sa inyo. Let's say, for example, binibigyan namin kayo ng 15 days para maayos or mabayaran o makipagkasundo sa aming opisina. Tapos, syempre, pagka may taning, kung hindi nyo nasunod yung taning na yon, ano yung consequence? Hindi ho porkit naglagay na gagawa ng legal action, tinatakot na kayo. Kasi karapatan naman ho talaga yun nung nagpautang. Now, ngayon, nasa sa kanila yun. Kung talagang itutuloy nila. Pero kung itong mga bugok at abusadong online lending apps, malabo pa po sa alkitran. Totoo po yan. Kung dun sa mga online lending apps, o sa mga lending, financing, or banks na legitimate na hindi nangaharas, hindi mataas ang interest rate, ibig sabihin is sumusunod sa batas. Yun po, talagang may kakayanan yun maghabla. Kaya kung kayo, hindi naman kayo nakakaranas ng harassment sa kanila at ayos naman yung pagpapautang nila, makipag-usap po kayo sa kanila. Wag nyo wag nyo i-ignore yung kanilang mga messages, mga tawag, makipagkasundo ho kayo. Kasi ibang-iba ho sila magtrabaho compared sa mga bugok at abusadong online lending apps, lalo yung illegal.
O, tingnan nyo yung mga illegal na yan. Ganyan, nakita nyo. Pananakot yung demand letter. O, may field visitation para. O, tingnan nyo, ba't ho kayo matatakot sa field visitation? At least yun, may kausap kayong tao. Na physical. Di ba? Kasi dito, sa mga bugo katabusadong online lending apps, di ba? Sa telepono, sa SMS, sa email, o di ba? Yun lang ang nyo, ang nakakausap ninyo. Di ba? Samantalang pag may field visitation silang ginawa, o physical na tao kaharap nyo. Di ba? At least, masasabi nyo sa kanya yung inyong sentimiento. Di ba? For example, hinaras kayo, o sabihin nyo, hinaras ako, ito yung patunay ko, di ba? Kasi yung mga magpupunta sa inyong field, hindi ho kayo wawalang iyan yung mga yan. 100% yan. At lakas naman ang loob ng field na yun para mangwalang yan ng tao kung pupunta sa bahay ninyo. Di ba? Tsaka ang purpose po ng field visit is para maayos. Kung ano man yung dapat ayusin. Kasi, eto ho, aminin na natin. May mga kliyente po, no? May mga nanghihiram po na hindi sumasagot sa tawag, hindi sumasagot sa SMS at email kasi po, according to them, wala pa silang hawak na pera. Wala pa silang pambayad. Di po ba? Talagang natural na tatawagan kayo, i-email kayo, i-message kayo. Kasi obligasyon nila yun na maningil eh. Okay? It doesn't mean naman na tinawagan ka, ini-email ka, nag-message sa'yo, hinaharas ka na. Hindi po. Depende dun sa pakikipag-usap sa inyo. Kung tinawagan kayo, minura kayo kagad, ayun. Bawal yun. Diba? Di kaya pinadalan ka ng mensahe, puro pananakot. Bawal yun. O di kaya in-email ka, puro kalukuhan na pinaglalagay doon, diba? Pananakot. O, yun, bawal yun. Pero yung tinatawagan ka at hindi mo pa alam kung ano yung sasabihin sa kabilang linya, hindi ho harassment yun. Kasi hindi mo pa nga ho alam kung ano yung sasabihin eh. Di po ba? Kaya nagkakaroon po ng field visit. Diba? Para at least makapunta sa inyo, malaman yung side po ninyo. Okay? Doon po sa mga nanonood po sa atin, ulitin ko, hindi ho ako nangungonsinte na huwag niyong bayaran. Ang sa akin po, binibigyan ko kayo ng knowledge or kaalaman, para at least alam po ninyo yung inyong gagawin. Kasi nangyayari po doon sa iba, ginagawan dahilan yung tinatawagan ako lagi eh. Hindi ko sinasagot. Hindi nyo pa nga po sinasagot yung tawag. Di po ba? Hindi natin alam, baka mamaya ang pakay makamustahin kayo, di ba? Offeran kayo ng payment options, di ba? Huwag ho nyo katakutan yung tawag. Kung alam nyo naman talaga na ganun maghanap buhay ang mga yan, ganun magtrabaho, yung nangwawalang ya, bakit nyo pa huin, Kumbaga, bakit nyo talaga hiniraman? Yes, I understand. Talaga pong dumarating po tayo sa panahon ng kagipitan. Kaya lang, ipagpapalit ho ba natin yung sakit ng ulo, yung anxiety depression, which is yung isa ho yan. Sa natin, sa inaalis natin, di ba? Kaya tayo gumagawa ng mga videos, di ba? Gusto natin maalis yung anxiety at depression ninyo. Kaya kahit po, paano, binibigyan ko kayo ng konting kaalaman sa larangan po ng pagpapautang. Kaya po, kung alam nyo na talagang walang yayang mga, huwag nyo na hong hiraman. Kasi, hindi ho matutumbasan, nung hihiramin ninyo, yung kawalang ang gagawin sa inyo niyang mga yan. Iiwas ho natin ang sarili natin. Aminin ho natin, meron ho. Hindi ko sinabing lahat. Meron ho dyan. Alam talaga. Di po ba? Kasi may nakausap ho ako eh. Ganyan. Alam niya ho talaga na walang niya kausap. Pero hiniraman niya pa rin. Kasi kailangan niya nga daw. Andun na ho ako. Kailangan po natin. Kaya lang, I don't think na na worth it yung matatanggap yung halaga doon sa kawalangyaan na gagawin mo sa inyo. Pagka pag-aralan yung maigi muna. Kagaya ho lagi kong sinasabi sa mga previous videos natin, di ba? Gawin ho natin yung ating due diligence. Okay? Tayo ho sa sarili natin, imbestigahan natin kung ito bang mga hihiraman po natin, karapat dapat hiraman. Kasi, gipit na kayo sa pera. Tapos, may stress pa kayo pagdating mo sa bayaran. Dahil nga wawalang yain kayo eh. Di ba? Kasi alam nyo, nyo nakagay, malapit na yung due date ko. Wala pa akong pambayad. Di ba? Tatawagan ako nito, sasalbahin ako nito. Kasi alam nyo. Di ba? Kaya kayo nai-stress. Di po ba? Hindi ko kagaya ng mga first time talaga.
'di ba, na wala talagang alam dun sa pagpapautang. Talagang ano yun, yun legitimate na walang ya yun. 'Di ba? May mga ganun po. Kasi, ang tao hindi pare-parehas eh. Naiintindihan ko yan. Kaya nga ho ako gumagawa ng ganitong klase ng video para ho at least maano ko kayo, ma-educate natin kayo. Mabigyan ko kayo ng kahit papaano kaalaman kung paano nyo siya i-handle. Pero hindi ito ibig sabihin na tinuturuan ko kayo na huwag nyong bayaran. Okay? Ang tinuturo ko po sa inyo is paano nyo i-handle yung stress at anxiety, no, na ginagawa sa atin itong mga bugo katabusadong online lending apps. Okay po? Ulitin ko, yung demand letter, wag ko kayo matatakot. Kasi hindi naman ho ibig sabihin na na may demanda na kayo, 'di ba? May warrant na kayo, may sabihan na kayo, hindi ho. Okay? Yan po ay pinapaalam sa inyo, no? Kumbaga, dinidemand na talaga niya na kayo ay magbayad. So pag nakatanggap kayo ng demand letter, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Pero ito sasabihin ko sa inyo, pag hindi ko kayo tumalima dyan at legitimate yan, na nagdidemanda yung nyo, yung nahiraman po ninyo, iyon yung isang hakbang, no? Kasi yung requirement po ang demand letter para kayo makapag-demanda eh. Okay? Doon naman po sa field visitation, wag kayo matatakot. Kasi po, wala hong lukulukong field collector or field officer ang pupunta sa bahay nyo para kayo walang yain. Napakatapang ho nun. No, o di kaya wala na sa katinuan yun. Di ba? Biruin yun, nasa teritoryo yun, tapos mawawala nga, hindi tama yun. Kaya ho magpupunta yun, kasi nga ho, there are instances na hindi natin nasasagot yung tawag, yung SMS, so definitely, pupuntahan kayo doon sa declared address po ninyo. Makipag-usap po kayo ng maayos. Now, if in case na talagang walang niya siya, abay pa barangay nyo, di kaya pa pulis nyo, karapatan nyo yun. Walang sino man, tandaan nyo po yan, ang may karapatan na tayo po ay walang yain or pagsamantalahan. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.